Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel na pag-asa ng sangkatauhan. Siya ang karunungang nagtuturo at gumagabay sa amin at tagapagligtas ng bawat bansa. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala sa pagsisimuli namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tanda nawa itong koronang ilaw ng kaligtasan tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Siya ang Panginoon naming nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Bilang panimula po ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel, sa pag-asa ng sangkatauhan. Siya ang karunungan nagtuturo at gumagabay sa amin at tagapagligtas ng bawat bansa. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala para sa pagsisimuli namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tanda nawa ito ng itong koronang ilaw ng kaligtasan tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Siyang Panginoon namin nabubuhay at naghahari at magpakailanman. Amen. Ngayon po ay matutunghayan natin ang pagsisindi ng unang kandila sa ating korona ng Adbyento. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang pagsisindi ng ating korona. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin ng lahat. At sumayin. Mga kapatid, ngayong linggong ito ay unang linggo sa panahon ng Adbyento. Tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa sa pamamagitan ng banal na misang ito, maituon natin ang ating buong lakas at ang ating pag-iisip sa paghihintay natin kay Kristong dumarating. Sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulog ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak
sa landas ng kabutihan sa pagdating ni Kristo. Makasalubong nawa na kami may mabubuting gawa upang kapihin niya sa gawing kanan. Kami makapisan sa iyong pinagaharian sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tatawagin at titipunin ng Panginoon ang sangkatauhan ayon sa pahayag ng propetang si Isaias. Ito'y mangyayari sa panahon ng pagdating ng inaasam na Mesiyas. Makinig po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod taas sa lahat ng bundok. Daragdag sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito: Halikayo, umabot tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan, at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat si Sion nagmumula ang kautusan, at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa, at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibag. Wala nang magsasanay sa pagkikibaka at mawawala na ang digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masarap tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak na sabi ganito: sa bahay ng Panginoon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa pili ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin ni Israel upang manambahan ang hangad. Ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin sa puon, yaoy dalangin. Ang nagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo Jerusalem, ang sabi ko dito. Ang kapayapaan ay lagi sumayo. Dahilan sa templo ng poong ating Diyos, ang aking dalangin umunlad kang Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sa pagtanggap ng mga taga-Roma ng pananampalataya kay Kristo, nagsilbi itong hudyat ng kanilang pagbabagong buhay at pagtugon sa panawagang mamuhay ng marangal bilang mga anak ng Diyos. Makinig po tayo sa ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo ay magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit na ang lumiwanag. Kayuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapangasawa sa kita ng laman at kahalayan, sa alitan at hingitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghalingin ninyo sa inyong mga buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Tita, lingapin kami sa tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng binila ng mamalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigilin. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw parinito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsipon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pati naman natin mga katabi natin ang magandang hapon. At ngitian natin sila ng bonggang-bongga. Yung ngiti na para bagang natanggap nyo na yung inyong Christmas bonus. Mga kapatid, tayo po ay nasa unang linggo sa panahon ng Adbyento. Tayo ay naghihintay at ang Adbyento ay panahon ng paghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay darating, no? Yung Kristo na nagtatawang tao, na sumilang 2,000 taon na nakalipas, at siya ay darating para sa ating katubusan. Ito yung tinatawag natin ikalawang pagdating ng ating Panginoon Kristo. At ang Adbyento ay tinutulungan tayo na si Kristo ay dumating sa ating buhay. Mga kapatid, sa ating ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, magsigising kayo, kayong mga natutulog. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, gumising ka. Marami kasi sa atin, yung mga nagsisimba, alam niyo, kuminsan yung mga nagsisimba, pag sinabi ng commentator, magsiupo po kayong lahat at makinig sa humiliya. Yung iba hindi lang umupo. Yung iba hindi rin nakikinig. Yung iba pag upo, tulog agad. No? At yung iba naghihilis pa talaga. May kita may tumutulong laway. Mga kapatid, naalala ko yung isang kwento ng pari at saka ng jeepney driver. Hindi ko alam kung napakinggan niyo yung kwento na yun. Ano yung kwento nito? Yung jeepney driver at saka yung pari ay sabay na namatay. At sa kanilang pagkamatay, haharap sila kay San Pedro. Unang humarap kay San Pedro yung jeepney driver. Anong sabi ni San Pedro sa jeepney driver? Kuya, nung nabubuhay po kayo sa lupa, ano po ang trabaho ninyo? Anong sabi niya? Ay, San Pedro, ako po ay isang jeepney driver. Talaga jeepney driver ka. Sige, pasok ka sa langit. Narinig ng pari. Chismoso yung pari, no? Narinig ng pari yung jeepney driver, pinapasok ni San Pedro. Sabi ng pari sa sarili niya, kung yung jeepney driver pinapasok, malamang
ako pari, papapasukin sa langit. Lumapit yung pari kay San Pedro. Sabi ng pari, nung San Pedro, kayo po kuya, ano po ang gawain ninyo nung kayo ay nabubuhay pa? Sabi sa kanya, sabi ng pari, ay San Pedro, ako po ay isang pari nung ako ay nabubuhay pa. Sabi sa kanya ni San Pedro, dahil kayo po ay pari, sige po, doon po muna kayo sa purgatorio. Sabi ng pari, bakit naman gano'n? Yung jeepney driver pumasok sa langit, ako pari, naglilingkod sa simbahan, bakit ako sa purgatorio muna? Pinaliwanag ni San Pedro. Sabi naman, Father, ganito po kasi yan. Kaya nakapasok yung jeepney driver nung siya po ay nabubuhay pa. No? Kapag siya po ay namamasada ng kanyang jeep, siya po ay namamasada at sa kanyang pagdadrive ng jeep, napakabilis po niyang mag-drive at lahat ng pasahero niya natutong magdasal dahil sa bilis niya mag-drive. Kaya po, pumasok siya sa langit. Eh kayo po, Father, nung nabubuhay pa kayo kapag nagmimisa kayo, yung mga tao po, hindi sila nagdarasal habang kayo ay nagmimisa. Lahat po sila natutulog. Kaya, Father, sa purgatorio ka muna. Mga kapatid, pakiusap lang. Kayo pong lahat na nagsisimba, huwag po kayong matulog. Gusto ko rin pong pumasok sa langit. No? Huwag tayong tutulog-tulog. Di ba merong commercial? Para kanino ka buwaba? Dito, para kanino ka buwabangon? Tilang siya. Mabalikan kita mamaya dito, sige. Ikaw, nanay, para kanino ka bumabangon? Ulo to, katawa. Para sa pamilya daw siya mo. O, babalikan kita dito, Tibay ko yung tanong. Bakit bumangon ka pa? Mga kapatid, ano ba yung nagbibigay kagisingan sa atin? Diba sa atin nagkakape para magising? Diba sa atin nag-energy drink, no? Cobra energy drink, no? Pag meron ka ito, wala ka nun. Ganun, diba? Lakas na di umaayaw. Ano ba yung mga nagpapagising sa inyo? Iba kapag ang usapan ay pera, no? Ay ako, gising na gising yan, no? Pag-usapan ay pera. Diba? Ano ba yung nagpapagising sa inyo? Gising na gising sa tayo kapag chismisan, ano? Buhay na buhay, no? Pa-participate ka pa talaga, pinag-uusapan yung kapitbahay, dikit na rin tayo na. Kumaabot ng gabi yung chismisan, di ba? Ano pa yung nagpapagising sa atin? Yung tong-its, no? Tong-its, magdamagan, no? Alam mo, araw-araw may lamay sa kapitbahay, hindi ka lang buhay. Ano pa ito? May sinasabi kayo, share mo. Ano pa yung sabi niyo po na nagpapagising sa inyo? Stress. Ay, sa pamilya. Ako may hugot. Pag-usapan po natin. Ganito po kayo. Di ba? Ano ba yung nagpapagising sa inyo? O sa mga lalaki? Yung sabon, no? Magdamag, derby. Gising na gising. Di ba? Eh, pagdating kaya sa Panginoon, gising tayo. Pagdating kaya kay Kristo, gising tayo. Madalas, hindi. Diba? Minsan, ang hirap mong gisingin, oy, linggo na, bumangon ka! Magsisimba tayo! Ayaw natin bumangon. Diba? Kaya ka nagsisimba ng hapon kasi ayaw bumangon sa umaga. Ganun ba kayo? Umamit kayo. Kaya kayo may nagsisimba, diba? Diba, ganun, no? Hapon na lang magsisimba, tinatabag pa kayo kung bumangon. Hirap tayong gumising pagdating sa Diyos. Di ba? Pero pag sinabi, oy, gumising ka na, pupunta kayo sa mall, ibibili kita ng sapatos, ay ako, hindi matutulog. Excited na excited yan, ayaw matulog, di ba? Hindi tayo makatulog kapag excited tayo. Halimbawa, kasal mo bukas, hindi ka makatulog, no? Kakasal ko na eh. Magbabayad ng utang yung kapitbahay, hindi ka makatulog. Di ba? Pagdating sa Diyos, tulog tayo. Pagdating sa Diyos, tulog ang ating pananampalataya. Kailan lang ba nagigising? Tayo po mga Katoliko, alam po ninyo, madalas tulog yung ating pananampalataya. Kailan lang ba nagigising ang ating pananampalataya kapag
December 16 hanggang December 25. Di ba? Ano yan? Simbang gabi. At yung iba, hindi nagsisimbang gabi, simbang tabi. No? Doon na natubuhay. Dami-dami kayo nagsisimba. Kapag December 16 hanggang December 25. Dami-dami kayo namin collection. Gising na gising din kami noon. Dami collection. Joke lang, baka maniwala kayo. Pero pwede na rin. Diba? Kailan pagising ang ating pananampalataya? Kapag mahal na araw. Diba? Ano lang, kapag mahal na araw, lahat ng taong babait. No? Diba? Yun po yung legal na panahon, pwede ka mambugbog ng kapwa mo, di ba? Diyan sa Castillejos, pag mahal na, dami sumisipat na naman. Bigla na manipak ngayon na. Diba? Mga kapatid, pagdating sana sa Diyos, palagi tayong gising. Ang pananampalataya natin ay dapat palaging gising dahil hindi natin alam ang araw at ang oras. Hindi mo alam kung kunin ka ng Panginoon. Kaya gusto kunin ng Panginoon kapag December 17 kasi buhay ang pananampalataya mo? Hindi. Kapag Pasko kasi buhay ang pananampalataya? Hindi. Hindi natin alam ang oras at ang araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya dapat marat lang tayong gising sa pananampalataya. E paano kung tutulog-tulog tayo sa pananampalataya, dumating ang Panginoon? Ano mangyayari sa atin? Eh baka katulad tayo ni Father nandun sa purgatorio. Hindi po ba? Mga kapatid, kapag naririnig natin yung salitang pagdating ng Panginoon, ano ang ating nararamdaman? Di ba kung minsan pag sinabing darating ang Panginoon, natatakot tayo. Di ba? Kasi tingin natin, pag dumating ang Panginoon, kukunin na tayo ni Lord. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kukunin ka na ni Lord. Iyo, sabi, kukunin ka na ni Lord. Ayaw matuloy, di ba? Kinakatok. Ganun naman tayo eh. Pag sinabi kukunin ka na, natatakot tayo. Di ba? Sinong ayaw mamatay dito agad sa kamay? Naiyak pa kayo, ako lang. Sinong handa lang mamatay tapos di ng kamay? Ako lang din. Dahil handa ka na, te. Taas ka na ako, nagkita ko. Handa ka na? O sige, gagawa na natin yung paraan mamaya. Sama-sama po natin yung pagdasalan kanyang kamatayan. Hindi. Joke lang po yun. Baka magkatotoo. Diba? Alam niyo sa kasal. Diba sa kasal sabi nila kapag hindi daw matutuloy yung kasal kapag isinukan yung pangkasal na gamit. Diba? Totoo ba yun? Nangyari na ba yun? Hindi daw matutuloy. Eh kung ayaw mong mamatay mga kapatid, isang suggestion lang. Kung ayaw mong mamatay ngayon palang bumili ka na ng damit pang burol. Tapos anong gawin mo? Isuot mo araw-araw. Anong sasabihin sa'yo ng mga kamag-anak mong makakita? Tay, bakit suot mo yung pamburol mo? Para hindi matuloy. Mga kapatid, natatakot tayo sa pagdating ng Panginoon. Bakit? Bakit tayo natatakot sa pagdating ng Panginoon? Katulad ba siya ng sinasabi sa ating Ebanghelyo? Sabi ni Kristo, kung alam lamang ng sambahayan, kung anong oras ang araw, no? Sa gabi darating ang Panginoon. Araw sa gabi pa, no? Kung anong araw, oras sa gabi darating ang Panginoon, magbabantay siya. Hindi, kung anong oras darating ang magnanakaw. Sabi gano'n. Magbabantay siya upang hindi pasukin ang kanyang bahay. Mga kapatid, kung yung magnanakaw nga, pinaghahandaan ninyo, diba? Nagbibumibili kayo ng tandadong makapal. Diba? May CCTV yung bahay ninyo, maraming aso sa paligid, pinaghahandaan ninyo magnanakaw. Bakit yung pagdating ng Panginoon hindi niyo paghandaan? Hindi siya magnanakaw. Diba? Hindi niya nanakawin ang buhay ninyo. Bagkus, sa pagdating ng Panginoon, pagyayamanin at pagiging ganap ng Diyos ang buhay natin. Wala siyang nanakawin sa atin kahit yung napakaliit at kapirasong bagay na tingin natin ay pinag-aarian natin ay papagyamanin pa ng Panginoon.
Kaya dapat hindi tayo matakot sa pagdating ng Panginoon dahil siya ay hindi magnanakaw. Ang darating sa buhay natin ay Diyos. Bakit katatakutan natin dumating ang Diyos? Di ba? Ang mga kinakatakutan lang, yung magnanakaw at saka yung Bombay na pinagkakautangan ninyo. Di ba inutusan niyo pa ngayon anak ninyo, anak, pag dumating yung Bombay, pakisabi, wala ako ha? Tapos pagdating ng Bombay, sabi mo ng nanay ko, wala daw po siya. Diba? Pero pag dumating ang Diyos, huwag tayo matakot. Ang tanong, bakit ba tayo natatakot kapag dumarating, pag narinig natin darating ang Diyos? Simple lang. Kasi dahil tayo ay makasalanan. Diba? Dahil sa ating mga kasalanan, kaya tayo ay natatakot sa pagdating ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, makasalanan ka. At magsisi ka na. Diba? Ang panahon ng Adbyento ay panahon na kung saan ihahanda ang ating puso, ang ating pagkatao sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga makikita po ninyo, ang suot ng pari ay kulay violet. Tanda ng kalungkutan. Nalulungkot tayo dahil tayo ay makasalanan at dahil tayo makasalanan, nagsisisi tayo. Di ba kulay violet nagpapayag na dapat tayo ay magsisi sa ating kasalanan? Kaya nung umaga, ang ganda ng suot ko, no? Bulaklakin yan. Hindi yung parang statement. Sinasabi, uy, si Father, nagdadad, puro bulaklak ang kanyang suot. Hindi. Ang sinusuot namin kulay violet ay tanda para sa ating lahat na tayo ay magtika sa pagsisisi. Upang nang sa gayon, hindi tayo matakot sa kamatayan. Di ba? Kapag ikaw ay nangumpisal sa iyong pagkakasala, pagkatapos mo nangumpisal, mamamatay ka. Sarap mamatay ng ganun. Diretso ka kay Lord. Di po ba? Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, panahon ng pagsisisi, bilang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Unang paghahanda yun, pagsisisi. Pangalawa, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, talikdan na ninyo ang gawang masama. No? At ituon ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Talikdan ang gawang masama, magsisi, at gumawa ng mabuti. Mga kapatid, sana po, no? Ngayong Kapaskuhan, pag-isipan ninyo bilang isang pamilya, bilang isang individual, paano ba ako makagagawa ng mabuti sa kapwa ko? Di ba? Ang dami po natin tatanggaping regalo ngayong Kapaskuhan. Di po ba? Di ba sa inyo, nakakuha na ng kanilang bonus? O kaya nga nilang 13-month pay. Sino ko nakakuha ng 13-month pay? Tasang ka. Uy, wala nang nagtasang kamay. Ito na lang yung tanong. Sino po ang ubus na ang kanilang 13-month pay? No? Di ba, ubus na agad, di ba? Wala pang Pasko. Di ba? Ang dami natin tatanggap yung regalo ngayong Kapaskuhan. Pero bakit ba tayo niligaluhan ng Diyos ngayong Kapaskuhan? Para lang ba sa atin? Hindi. Para tayo ay gumawa ng mabuti bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Diba? Ngayong Kapaskuhan, umaasa tayong tumanggap ng regalo. Diba? Simpleng tanong lang, bakit natatanggap ng regalo? Sino lang ba ang tumatanggap ng regalo? Di ba yung may birthday? Sa Pasko ba birthday mo? Sino may birthday sa Pasko? Kayo ba? Di ba hindi? Sino may birthday? Si Lord, si Jesus Christ. Kaya dapat siya ang tumanggap ng regalo. At bakit ka binibigyan ng regalo? Para nang sa gayon magregalo ka rin kay Lord. Sa parang pamamaraan, sa pamagitan ng pagtulong mo at paggawa mo ng mabuti bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa iyong buhay. Mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, tunay na tunay si Kristo ay darating sa ating buhay. Siya ay darating at totoong-totoo siya sa kanyang salita na siya ay darating sa ating buhay. Kaya sana araw-araw ng buhay natin, panatilihin natin gising ang ating pananampalataya.
bilang paghahanda natin araw-araw sa hindi natin alam na oras na pagdating ng Panginoon. At kapag ang Panginoon ay dumating, tandaan natin, huwag tayong matakot, sapagkat ang Diyos ay darating, hindi para tayo ay puksain at parusahan. Ang Diyos ay darating upang tayo ay iligtas at mahalin. Amen. Magsitayo po. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanakaw sa kanya roonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parilito at hukom sa mga bubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, dumudulog tayo sa Diyos Ama na pagkalooban niya tayo ng bagong simula tungo sa buhay na kalulugod sa Kanya. Ang ating tutugon, Panginoon ng awa, tingin mo kami. Panginoon ng awa, tingin mo kami. Maging matatag na gabay nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, tungo sa kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, Magkaroon nawa ng tamang pagpapasya ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan na nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, Tanggapin, unawain at magkaroon nawa ng maayos na dialogo sa pagitan natin at ng mga taong kaiba sa ating lahi at pananampalataya. Manalangin tayo. Paginhawain nawa ng Diyos ang mga kapatid nating nagdurusa, matatanda, nangungulila at may sakit. Manalangin tayo. Makapiling nawa ng Diyos ang mga kapatid nating na mayapa na at patagpuan nila sa kanilang kaharian ang liwanag niyang di nagmagmali kasama sina Miguel Aurel Esteban, Jerome Agoto, Christian Pabunan at Beverly Abdon. Manalangin tayo. Sa isang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon ni na Martin Domingo Sardinia at Ligaya Cueto and family, at para sa abilisang pagaling ni na Marisol Lindoy at Elpidio Paranya, at para sa biyaya ng buhay ni na Jonathan Agudo at Mary Rose Domingo. Manalangin tayo. Diyos namin Ama, maging mukha kami ng pag-asa at pag-ibig mo sa lahat, upang habang nananabik kami sa pagdating ng iyong anak, kami maging malapit sa iyo at sa isa't isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ating ialay ang ating mga handog sa gambala ng Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapugian at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama namin, Luis, mahal, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng dalupimpalang kaligtasan na ngayon pa may amin na pinakikinabangan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon at Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat ay ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya itinaliang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging handa, siya'y naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa aming tayong pag-ibig. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya puspusang magningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan ng lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubulong sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinadating sa tinayuan, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, tinawagan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Pinibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpili natin ang misteryo ng pananampalataya.
iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin lain nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang pagbiyak na puso, kaysa ng mga apostol, si Santiago at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng katugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri kay kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga napagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Hininali kami Elias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanandikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban na kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang isip. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
Manalangin tayo. Magsitayo po kami. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan naman namin ang aming pinagsalutan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapatang pangmagpagailanman sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magkasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa panalamitan ito, sa mga nag-aalay. Maraming salamat po sa inyo at lalo tigit sa inyong lahat ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. magsiyok po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang tumbos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating na nagtatawang taong mananubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal misa, kumaitay taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.